Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Happy Fiesta po sa ating lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, Immaculada Concepcion, the Patroness of the Philippines. Happy Fiesta po sa buong parishioners ng Our Lady of Immaculate Conception Cathedral Parish, sa pamumuno po ng aming parish priest, the Most Reverend Jacinto A. Jose, our bishop, and our rector, Reverend Father Franklin John Tandingan. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang natin ang isang dogma kung saan po pininiwalaan natin na si Maria ay pinaglihing walang bahid ng kasalanan. Na si Maria ay binigyan ng privilege sa lahat ng nilikha ng Diyos, na siya ay inihanda ng Diyos na hindi papasukan ng kasalanan o mababahiran man lamang ng kahit na anong kasalanan. Ang privilege na ito ay umuugat sa kanyang pagkahirang, pagkapili bilang ina ng Diyos. Kaya nga po si Maria, ang ating pinagdiriwang ngayon, ay kalinis-linisang pinaglihi sa sinapupunan ng kanyang nanay na si Santa Ana. Ito ay upang makita natin, mga kapatid, na inihanda ng Diyos si Maria bilang tagapagdala ng ating tagapagtubos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siya ayon sa bagbatin ni Anghel San Gabriel, na siya ay punong-puno ng grasya ng Diyos. Na dahil siya ay pinuno ng grasya ng Diyos, walang puwang ang kasalanan sa kanya, sapagkat ang kanyang dadalhin ay mismo ang ating Panginoon. Kaya nga po hindi kailanman nabahiran ng kasalanan ang ating mahal na Birheng Maria. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano pumasok ang kasalanan nang dahil sa pagsuwail, nang dahil sa pagtaksil ni Adan at Eva, na hindi sundin ang Panginoon at mas sinunod nila ang kanilang desire at ang panunukso ng demonyo. At sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin ng Diyos, hinirang din tayo na maging malinis. At yan ang pangarap ng Diyos sa atin, ang maging kalinis-linis naman tayo o malinis tayo, hindi man gaya ng mahal na Birheng Maria, pero nais din ng Diyos na maging malinis tayo, gawa ng pagpapatawad at awa ng Diyos. Kaya po sa Ebanghelyo natin, narinig natin ang pagbati ni Anghel San Gabriel kay Maria bilang kekaretomene, full of grace, sapagkat siya ay pinili ng Diyos na maging tahanan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pagdiriwang ngayon ay isang pagpapahayag, unang-una sa lahat, na hindi tayo kailanman sinukuan ng Diyos. Sa kabila ng paglayo natin sa Kanya, gawa ng ating mga kasalanan, gawa ng ating maling desisyon, ang Diyos paulit-ulit at patuloy na gumagawa ng paraan para tayo ay Kanyang iahawod, tayo ay Kanyang iligtas, tayo ay Kanyang tulungan mula sa ating maling pagdidesisyon, maling gawain o ating paglayo man lamang sa Kanya. Hindi tayo kailanman sinukuan ng Diyos. Nawa maging malinaw din sa atin ito na mahalaga tayo sa Diyos, at dahil mahalaga tayo sa Diyos, mahal niya tayo at aalagaan niya tayo. Gagawin niya ang lahat para lamang tayo ay mailigtas, para lamang tayo ay maiangat. Nawa sa ating buhay, wag din natin sukuan ng ating sarili. Huwag tayong mawalan ng tiwala sa ating sarili, kasi kailanman ang Diyos hindi nawalan ng tiwala sa atin.
Kaya po itong privilege na ito na si Maria ay kalinis-lisang pinaglihi ay hindi natin ibinigay sa Kanya. Hindi natin ito inibento para sa Kanya. Pero ito ay mismo ang Diyos ang nagbigay sa Kanya na ating mapapatunayan mula sa pagbati ni San Gabriel sa ating ebanghelyo ngayon nang tinawag niyang si Maria na kekaritomene, full of grace, na kanyang binati si Maria sa ganitong estado na siya ay pinuno ng grasya ng Diyos na walang kailanman puwang ang kasalanan sa ating mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, sana po hindi gaya ni Maria, tayo rin magsumikap at maging bukas sa kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ay gaya ni Maria, maging malinis din tayo. Hindi man gaya ni Maria na walang bahay na kasalanan, pero kapag tayo ay nagsusumikap at bukas loob tayo sa Diyos, tayo rin po ay magiging malinis sa awa at pagpapatawad ng Diyos. Pahalagahan natin ng ating pagkatao sapagkat ang Diyos pinapahalagahan niyang bawat isa sa atin na kailanman hindi niya tayo sinukuan. Mga kapatid, ating pong ipanalangin at humingi tayo ng patnubay ng ating mahal na ina na sana po sa kabila ng mga napakaraming tukso, kasalanan ng mundo, mas pipiliin natin ng Diyos at mas pipiliin natin ang pangarap ng Diyos ang maging malinis gaya ng ating mahal na Birheng Maria. Hindi man sa level niya, pero sa ating kakayanan, susubukan din natin maging banal o magpakabanal. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.